Okay, magandang hapon po. Okay, tumayo tayong lahat at basahin natin ating text ngayong hapon po. Doon sa 1 Peter chapter 1. Nais kong basahin natin ang sabay-sabay yung 1 Peter chapter 1 verse 7 po. Okay? 1 Peter chapter 1 verse 7, ready? Begin. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat sa napakadakilang pribileyo, O Diyos, na makapagbahagi ng inyong salita. Salamat po sa bawat isa na naririto at sa mga nasa online, Panginoon, kayo po siyang patuloy na mangusap sa aming lahat mula sa inyong mga salita namin pag-aaralan ngayon, O Diyos. Wala po kaming nais ngayon, Panginoon, at ibig, kundi ang maibigay sa inyo ang lahat ng papuri, kalwalatian, pasalamat po. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong magsiupo. Okay, po? Nais ko lang ibahagi ngayong hapon sa ating lahat. No? Yung in-entitle ko po itong binigay ng Panginoon na ito about this verse. Po? The wisdom of trial. No? The wisdom of trial. Ano po ang sabi doon sa Proverbs chapter 3? Verse 13. No? Ang sabi ron, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. No? Sana, yan, ilagay sana sa screen. Ulitin ko, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. As a way of introduction, when trial comes our life, we are faced with one great question. Ano po yung tanong na yon? God, why you allow this to happen in my life? Yan lagi ang tanong natin Bakit mo inalaw na mangyari sa buhay ko itong mga bagay na ito? And our natural tendency is, pag nandun na tayo sa trials na ganyan, I want to escape from it. Makawala kagad. I want freedom from it as quickly as possible. Makahulagpos kagad Kasi alam mo, pag trials yan, mabigat yan. No? Subalit, alam niyo, mga kapatid, nais kong sabihin ngayon, ngayong hapon sa inyo, do you think that's the will of God for you? No. If God allows trial in your life, He has a purpose. Yun ang tandaan po natin lagi. Kapag ipinaintulot ng Diyos ang isang trial sa buhay mo, may purpose siya. Hindi allow ng Panginoon yung trials na yan kung wala siyang layunin. Okay? At dito po, ilang mga bagay na nakita ko, sa mga layunin niya na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 4, verse 19. Ano po ang sabi ron? 1 Peter chapter 4, verse 19, Ayan, nandyan yan. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Yun ang nais ng Diyos, Yan ang nais ng Diyos sa atin. Commit the keeping of their souls to Him in well-doing. Gawin natin yung nararapat. Gawin natin yung mabuti. Diyan, natatandaan ko, yung sinabi doon sa Romans chapter 12, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Anong sabi doon sa Galatians 6:9? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya diyan, yung pinaka-main purpose ng Panginoon, commit the keeping of their souls to Him in well-doing. Para
as unto a faithful Creator. Okay? And then, the other one, sa 1 Peter chapter 5, verse 10, ano po? Sabi riyan, 1 Peter chapter 5, verse 10, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you." Yun ang purpose talaga ng Panginoon. Ano po, mga minamahal? After that ye have suffered a while. Panandalian lang po yan. Hindi permanente yan. No? Anong sabi diyan? Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yun ang purpose ng Panginoon. Hindi po tayo binigyan ng trials ng Panginoon to destroy us. Hindi tayo binibigyan ng trials lang ng Panginoon para lamang gusto lamang niyang pahirapan tayo. May purpose siya. Okay? He wants to accomplish something greater in us. Thus, He calls our attention that you better listen to His far more important wisdom in His perspective that you and I will learn. Meron siyang gustong ituro sa atin. No? Hindi pwedeng sabihin natin, pag tinanong mo, dahil sabi nga ni Irby, civil engineer ako in profession. Alam niyo, ako, gusto kong, kahit na nung bagong engineer ako, gusto kong ma-experience yung ginagawa ng mga tao. Para maramdaman ko yung lugar nila. No? Tumutulong ako sa pagtatali ng mga steel bars. Sinubukan ko rin yung maglagari ng steel bars. Sinubukan ko rin maghalo ng simyento para maramdaman ko kung ano yung kaya ng katawan nila para matutunan ko kung ilang oras talaga gagawin yan o ilang araw gagawin talaga yung isang klase ng trabaho yan. Gusto kong matutunan. Gusto kong malaman. Iyon ang nais ng Diyos sa ating lahat. Matuto bilang kanyang mga anak para sa gawain niya. Bakit kaya mga kapatid na kami naman, bakit kaya pinapaintulutan ni Pastor o ninanais ni Pastor na magkaroon tayo ng online mitosis? Gusto lamang ba ni Pastor yan? Gusto lamang man niyang magkaroon tayo ng new discipleship? Hindi. Ang gusto talaga ni Pastor, para matutunan natin yung sistema at method ng very effective soul winning. Yun ang nais ng Panginoon. Yun ang nais ng ating mahal na pastor. Kaya nilagay niya yung online discovery discipleship natin. Para Para lalo pa tayong mag-grow. Lalo tayong mag-grow. Hindi ninais ng Diyos at ni Pastor ang mga bagay na yan na matutunan natin dyan. And after that, yun lang, hihinto ka na pagkatapos makuha yung certificate. No! Ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong mag-disciple. Yan ang tinuturo sa atin doon. To learn. Para yung ginagamit natin text dyan sa new discipleship pa na yan, yung discovery discipleship na yan, yung 2 Timothy chapter 2, verse 2, which is last week lamang, no? Friday and Saturday, nagkaroon ng special service para ma-enhance uli yung mga preacher natin. Lahat tayo, hindi mo sabihin na, narinig ko na yan. No. Yung preaching nga ni Pastor last Sunday night pangatlong beses ko na yun Pero alam niyo mga kapatid, totoo yung sinabi ni Pastor True worship is not entertainment, but exhortation. Ako tinitingnan ko, pinapakinggan ko siya Alam niyo mga kapatid, nararamdaman ko, na-exhort pa rin ako sa pagsamba. Kahit na 3 beses ko na napakinggan yun. Na-exhort ako. Yun talaga yan, para matuto tayo. Hindi yung, narinig ko na yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kausapin uli ng Panginoon para matuto ka doon sa the same message. Ako nga nakikita ko yung mga illustration, mga ibang mga bagay doon, minodify ni Pastor. Very relevant ngayong pandemic. Oh, amen? Okay. Let me differentiate first trials and chastisement. Tingnan natin pagkakaiba ng trials at saka chastisement kasi pinaparehas ng iba yan
No? For a lot of so-called professing believers today, consider chastisement as trial of faith. No? Though it is clearly not, hindi po pareho yun. Hindi ibig sabihin na, sinachastise ka ng Panginoon, trials yun. Hindi po. No? Ang ibig sabihin ng trials, pag tinignan mo sa dictionary yan, trial is a test of faith. Patience or stamina through subjection to suffering or temptation. While chastisement, on the other hand, is the infliction of penalty or punishment by the Holy God as a consequence of sin or wrongdoing. Alam nyo, maraming nagkukan dito eh. Yung iba, nag-backslide yan, nanumbalik sa Diyos. Then, nung nanumbalik sa Panginoon, sasabihin nila, ang bigat naman ng pagsubok na ito na binigay sa akin ng Diyos. Teka muna. Nag-backslide ka eh. Tingin mo nung pinatawad ka ng Panginoon, nag-backslide ka. Walang consequences yon? Meron. Ibig mo sabihin, ngayong faithful ka na, wala na yung chastisement ng Panginoon sa buhay mo. Doon nga niya ipapahiral yung chastisement para matuto ka. Para hindi ka na uli mag-backslide. Pero ang nangyayari sa mga mananampalataya, iniisip nila, hindi chastisement ng Panginoon yon. Iniisip nila, trials of faith. Mali po. Kailangan i-categorize mo kung ano ito, kung talagang trials itong binibigyan ng Panginoon. Madali lang naman ma-determine yan eh. Kung ikaw ay faithful. Sabi nga ni Pastor the name of the game, ngayong panahon natin yon, kahit nanong araw, the name of the game is consistency. Consistent ka ba? Sa ginagawa mo, para i-categorize mo yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo na ayaw mo, trials yan. Pero pag nag-backslide ka, may ginagawa ka mali, chastisement po yan ng Diyos. Dinidisiplina ka ng Diyos. Pinapalo ka ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na pag pinalo ka ng Diyos, hindi ka niya mahal. Anong sabi doon sa Proverbs chapter 3? Verses 11 and 12. Ano po sabi ron ha? Okay? Tingnan natin dyan sa Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. Yan, sabi rito, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Verse 12, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father, the son, in whom he delighteth. Ikaw bang magulang, gusto mo lang paluin yung anak mo? Ganun lang? Hindi. Meron siyang maling ginawa eh. Kaya pinapalo mo siya. Akala kasi diba, yung bang kastiguin mo yan. Huwag mong konsintihin sa mga maling bagay yan. Ang pagmamahal, alam nyo, yung pagdidisiplina. Kapag dinidisiplina ka ng pastor, alam nyo mga kapatid, mahal ka ng pastor. Tandaan mo yan. Hindi ka niya pinapahiya. Mahal ka niya. Yan ang dapat nating makita. Kasi yung iba, tatayo dito. Akala nila, pinapahiya ng senior pastor. Akala, i-expose. No. Hindi ka i-expose. Mahal ka niya, gusto ka niyang i-correct. Kailangan malaman natin yan. Kailangan makategorize natin ng maayos yan. No? Disiplina po yun. Okay? And then, dito nais ko sabihin sa inyo, no? Dadako tayo doon sa message. Po? Ito, the wisdom of going through trial in life and what is thus for you. No? Number one, ito nagagawa ng trials. Pag yan trials talaga, ulitin ko, i-categorize mo maigi yan kung chastisement yan o trials yan. Kung trials yan, unang-una, itong wisdom doon. Trial makes our faith strong. Kaya binibigyan tayo ng trials ng Panginoon para palakasin yung ating pananampalataya. Amen? Sabi doon sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Pag nakakaranas tayo ng trials, mga kapatid, ito lagi isipin natin, ang purpose ng Panginoon para palakasin yung ating pananampalataya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya dapat sa bawat ginagawa nating lahat ng mga mananampalataya, no?
Ano man gusto ng Panginoon dito matutunan ko? Kailangan tatanungin natin ang sarili natin gano'n. Ano po? Trial test the strength of our faith. That our faith will be found approved to God, which is much valuable than gold. Sa text natin kanina yan. No? Being much more precious than of gold that perisheth. The tests and difficulties which usher us to go through the fiery furnace of life is then to strengthen our faith. Para palakasin po yung ating pananampalataya. Kaya nga, ano ang kahilingan ng mga apostoles? Doon sa Luke chapter 17 verse 5. Ang sabi ng mga apostles, mga disipulo, Lord, increase our faith. Increase our faith. Paano lalakas yung pananampalataya mo? Sinabi doon sa Romans chapter 10 verse 12. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa iba, alam nyo, yung pagdalo consistently sa lahat ng mga services, no? Akala nila, trials ng Diyos yun. Hindi. Sinasanay tayo ng Diyos doon. Bakit? Doon lalakas ang pananampalataya natin. Hindi pa trials yun. Sa inyo ba trials dito? Yung trials yung pagsamba nyo? Pagpunta nyo rito? Hindi. Hindi trials yung mga ginagawa natin. Trials ba sa'yo yung mag-soul winning ka? Trials ba sa'yo yung maging cheerful giver ka? Hindi trials yun. No? Besides pa yun, sa mga bagay na dapat nating maunawaan. Ano po? God brings trials in our life to demonstrate to us the strength or weakness of our faith. Kita niyo si Abraham. Tinest siya ng Panginoon eh. Ialay mo sa akin si Isaac. Di ba? Hindi dahil hindi alam ng Panginoon yung pananampalataya o yung lakas o laki ng pananampalataya ni Abraham. Alam ng Diyos yun. Dito doon, ipinapakita ng Diyos. O ayan, Abraham, ganyan kalakas at katibay ang pananampalataya mo. Kahit na ang nag-iisa mong anak na lalaki, si Isaac, iaalay mo sa akin. Ipinapakita po sa atin, malakas ang pananampalataya mo, strong ang pananampalataya mo. Amen? If you keep on worrying, that's indication of a weak faith. Lagi ka nagwo-worry. Malakas ba ang pananampalataya mo? Hindi po. However, when you find yourself resting in the Lord, putting everything in His care. Kaya nga po may 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Then you have the strength of faith. Pag natuto tayong ibigay sa lahat sa Panginoon, alam naman natin na siya lamang makakapag-solve niyan at wala nang iba. And the Lord watches us walk through all these hardships and sees us that we keep going and never giving up. With that, our faith grows and strengthens. The greater is our faith, the stronger is our relationship with Him. Amen? Yun ang tingnan natin sa buhay natin. The greater is our faith, the stronger is our relationship with God. Lalong tumitibay. Kahapon, pinaliwanag ni Brother Tommy yung John chapter 1 verse 12 eh. Di ba kahapon? Sabi niya, yung power na tinutukoy doon sa John chapter 1 verse 12 eh, it speaks of permission. It speaks of potential. No? Ano ba yung mga sinabi niya? It speaks of possession, permanency, preferences. Ano ba? Ano ba yung mga sinabi? Ito yun eh. Yung sinabi ni Brother Taming yun eh. No? Kahapon lamang po yan, no? Kaya nga dito, ano ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13? No? Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Be strong. Itutuloy natin yan sa verse 14, anong sabi? Let all things be done with charity. Okay? Kaya mga batid, mga minamahal, trials makes our faith strong. Pag nakakaranas po tayo ng mga trials ng buhay, ang gusto lang matutunan natin ng Panginoon at ipakita sa atin, palakasin yung ating pananampalataya.
the more na lumalakas ang ating pananampalataya, the more na nagiging kagamit-gamit tayo sa Diyos. The more na nagiging consistent tayo. The more na nagiging responsible tayo sa ating mga responsibilities. Okay? Then number 2, trials keeps our hope sustained. Okay? Trials keeps our hope sustained. In Jeremiah chapter 17 verse 7 says, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose faith the Lord is." God is our living hope. Amen? Amen? Mukhang wala sa inyong living hope ng Panginoon. Ha? And this hope enlivens and comforts us in all distresses, enable us to meet and get over the difficulties by God's grace. No? By God's grace. No? Ma-overcome natin lahat yan. Trials remind us that our greatest hope is in Christ alone. Wala nang iba. No? He has all the answer to all our prayers. Yes, at times, God works in a very mysterious way. May preaching nga si pastor dyan eh. Yung spiritual lesson niya. No? About yung mysterious way ng Panginoon. Okay? Yet, we can hold unto and hope and trust His word. For His promises are truth. Tunay po yan. Walang binanggit sa Bible na hindi totoo at hindi matutupad ng Panginoon. Trials make me realize the bankruptcy of human resources. Trials in my life tend me to long more of heaven. No? Pag dumarating ang mga trials, lalo mong nilolong yung heaven eh. Hindi ka nagdidepende doon sa mga human resources lamang dito, yung mga material things lamang dito, no? It calls me to that eternal hope. It gives me greater affection for which is heavenly and eternal. Just like Apostle Paul, the more he suffered, the more he longed for that heavenly hope. Dapat ganun eh. The more na nakakaranas tayo ng mga trials dito, mas lalo nating kinasasabikan ang langit. No? Hindi lang tayo tinuturuan ng Panginoon para tumibay doon sa ating pananampalataya at napanatiliin yung ating pag-asa, isustain ng Panginoon. Kundi, mga kapatid, yung bang maramdaman mong may pangako sa iyo, ang Diyos na nangako sa iyo ay talagang buhay at totoong Diyos, ang Diyos ng Biblia. Wala nang iba. Di ba? Kaya nga, sa Romans chapter 8, verse 18, kahit ano pang maranasan natin, kahit nasabihin natin na lahat ng buhay natin, sa buhay natin sa lupa, ay puro sufferings, mapalad pa rin tayo. Sabi sa Romans 8:18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pwede ba nating ikumpara kahit na ilang taon ba tayo mabubuhay dito sa panahon natin ngayon? Mapalad ka na, mabuting ka ng 70, 80. Kahit na yung imposible naman yung hanggang 80 years old, puro sufferings na lang ang naranasan mo, wala naman sigurong ganun. Pero kahit na mangyari, when it comes to wars, na puro sufferings ang ginawa sa iyo, nangyari sa buhay mo, hindi mo pa rin pwedeng ikumpara yun doon sa glory na ipinangako sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? No? Trials keeps our hope sustained. Kung hindi mo i-sustain yung ng mga pagsubok, yung hope mo, paano? Manghihina ka, manlulupaypay ka. Di ba? And then lastly, trials makes our love sincere. Amen? It makes our love sincere. Ano yung una? Trials makes our faith strong. Secondly, trials keeps our hope sustained. Thirdly and last,
Trials makes our love sincere. No? In Deuteronomy chapter 13, verse 3, it says, "Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul." Talagang papaintulutan ng Panginoon ang pagsubok, ang trial sa buhay natin para makita natin talaga ng Panginoon kung talagang mahal natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas mo. Kaya, doon sa preaching ni preacher Sandy Sarate 2 months ago, yung trusting through trials Sinabi niya rin trials is necessary. Kailangan, hindi natin ma-escape yan, hindi tayo makakawala dyan, ano po. Then, ano ba? Trials purify us like gold and create upon us a pure and sincere heart before our God. The greater the pain, the more we crave for His sustaining grace. Through pain and difficulty, the bonds of a child's love for his heavenly Father's abiding presence becomes more evident and longed for. Pag nakukuha mo yung mga bagay na yan, alam nyo, kahit na nung hirap natin dito, pag nakikita natin, langit ang punta natin, makakasama natin ang Panginoong Jesucristo, yung presence ng Diyos, sasabihin sa mga kapatid talagang makikita mo talaga na tuloy-tuloy ka lang Lalalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Trials reveal what you truly love. Ano, mahal mo ba talaga ang Diyos? Pag nakaranas ka ng ganitong pagsubok, mahal mo pa ba ang Diyos? O tatalikod ka na sa Kanya? No? Pag nagka-COVID ka, ano na nangyari? Tatalikuran mo na ba ang Diyos? Tatalikuran mo na pananampalataya mo? No? Si Job, kahit anong naranasan niya no? Kahit na na-bankrupt siya sa kanyang resources, anong sabi niya? No? Pinuri pa rin niya Panginoon The Lord gave, the Lord take it away. Sabi niya gano'n Baliwala sa kanya yun. Pero nakita nyo, naging consistent si Job kahit ano pa nangyari sa buhay niya. Na ang pag-ibig niya sa Diyos, sincere na sincere. Amen? If you supremely love God, you will thank Him in the midst of difficulties for what He is accomplishing through you. If there is something so dear to you than of God, He proves your affection through trials. Alam naman ng Diyos kung siya talagang priority natin Hindi naman natin maiaalis yun Kung ang priority mo talaga ang Diyos, susubukan ka niya talaga. Iaalaw niya talaga na makaranas ka ng mga trials ng buhay. Para ano? Para ipakita sa atin at ipadama ng Diyos na talagang tayo ay serious at very sincere sa pag-ibig sa Kanya. Very sincere sa Kanyang gawain. Very sincere sa ating eklesiya. No? Very sincere ang pag-ibig natin sa senior pastor. And to all the brethren. Okay? Look at the Macedonian believers. Their being in a great trial of afflictions resulted more to their abundant joy and deeper love for the ministry of the Lord. They gave generously, for their love for the Lord was growing much sincere and greater than the pain of their afflictions. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 8, verse 2? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mga batid, pasalamat tayo pag tayo nakakaranas ng mga trials. Ang kailangan natin gawin dito, hindi yung lilipas lamang yung trials na yan, na hindi pinalalakas yung iyong pananampalataya, na hindi sinusustain yung pag-asa mo sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, na hindi lumalalim o nagiging sincere yung pag-ibig mo. Kinakailangan matutunan natin ang mga bawat pagsubok sa buhay natin para lumalim ang pag-ibig natin sa gawain ng Diyos. Para lalong lumalim ang pag-ibig natin sa Diyos. Para lumalim ang pag-ibig natin sa ating senior pastor. No?
Kaya dito mga kapatid, mga minamahal, ano po, na asayin, ano po, sa aking conclusion, ano po, nais kong gamitin, ano po, si David, si King David, ano po. Si David, from a shepherd boy, ginawa ng Diyos na maging hari. Pero sa kanya, at a young age, ano po, makikita mo si David, ano po, sobra ang kanyang proteksyon sa kanyang mga inaalagaang tupa. No? Kita mo, isang tupa na kinuha nung nilalapa, nung lion at nung bear. Pabira ko, siguro ako, papabayaan ko na lang kainin niya yan eh. Di ba? Papabayaan ko na lang kainin niya isang ng oso. Puro si David, kita mo yung lalim ng pag-ibig niya doon sa mga tupa niya. Pa hindi niya sinaalang-alang yung bang, ang tawag doon, yung tindi ng mararanasan niya kung kakalabanin niya yung leon. Pambira nga, yung iba nga, kahit lalaki, makakita lang ng ipis, nagtatatalon eh. Leon pa, di ba? Oso pa ang kakalabanin mo. Subalit, naranasan niya yon as a trials ng buhay ni David. Bakit? Piniprepare siya ng Panginoon dahil darating ang panahon, kakalabanin niya si Goliath. Di ba? Yun ang pinangawakan ni David eh. No? Yung, sabi niya kay Goliath, nung makaharap niya si Goliath ikaw, ang dala-dala mo, yung armas mo, yung espada mo, yung sibat mo. Ako, ang dala-dala ko dito ngayon, yung pangalan ng Panginoon ko. Na siyang nagligtas sa akin dun sa oso, na siyang nagligtas sa akin dun sa leon. Di ba? Kaya nga dito mga kapatid, makikita natin yan, at the young age, naranasan na ni David yun. No? Naranasan na niya yun. Kaya nga dito mga kapatid, ano po? Hindi natin nililift up dito. Yung bang, kahit na ganun ka-strong si King David, ano po? Yung matinding trials na naranasan niya sa buhay niya, alam niyo, unang-una, yung gusto siyang patayin ni King Saul ng hari. Which is father-in-law niya yan. Di ba? Pine-persecute siya. Gusto siyang patayin. Buti ko isang beses lang na tinempt ni King Saul na patayin si David. 3 beses eh. Pero makikita mo, pinuproteksyonan ng Diyos yung kanyang lingkod. Pinuproteksyonan niya. Kaya nga dito, ano po, kahit na ganun ka-strong si David, ano po, alam niyo mga kapatid, mga minamahal, naranasan din ni David. Even, kahit doon sa Acts chapter 13, verse 22, and also in 1 Samuel chapter 13, verse 14, ano sabi ron, ano po? Tinawag si King David ng Panginoon doon, a man after God's own heart. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila ng mga trials na napagtagumpayan ni David, dumating din sa buhay niya nag-fail siya No? Makikita natin, even David, kahit tinawag siya ng Panginoon, a man after God's own heart, yet he paid the penalties of his sin. May consequences siyang naranasan. Ano ba yung mga ginawang mali ni David, ano po? Kay Bathsheba, kay Uriah. Di ba? Kita nyo, kung hindi pa siya sinabihan ni Prophet Nathan sa kanyang mga kasalanan na gumamit siya ng illustration, di ba? Galit na galit si King David doon sa kinwento sa kanya na ginamit na illustration ni Prophet Nathan. Sabi niya, grabe naman yung taong yan. Nag-iisang tupa na lang noon, siya napakarami niyang tupa. Kinuha pa niya yung tupa nung nag-iisang yun, sabi niya. Kaya siya rin na nag-judge sa sarili niya Anong sinabi niya? Dapat bayaran niya ng 4-fold yun. Pero anong sinabi ni Prophet Nathan sa kanya? King David, thou art the man. Thou art the man. Hindi natin kailanman pwedeng ipagmalaki mga kapatid. Yung tagal natin dito sa Eklesiya, yung marami na tayong napakinggan ng mga messages ni Pastor, marami na tayong trials na napagtagumpayan. Alam nyo, grace pa rin ng Panginoon para manatili tayong nakatindig. Dito, wala akong makitang grace. Kaya na pinairal si David niya nung magkasala siya sa Panginoon. Kay Bathsheba at pinapatay niya si Uriah. Alam nyo, dito may makikita tayong napakagandang principles which is ina-apply natin kay Pastor. Na-apply na turo ni Pastor dito
Ano yun? Sinabihan ni King David, si General Uriah, na asawa ni Bathsheba, pauwiin mo yan. Bigyan na reward yan, umuwi ng bahay niya. Pero yung general, nakita nyo dito, si General Uriah, hindi umuwi sa bahay niya. Hindi raw niya kayang tiisin ng kanyang mga kasama. No? Nandun sa labanan. At siya, uuwi ng bahay para mahiga, magpakasarap doon. Alam nyo, anong prinsipyo tinuturo doon? Mga minamahal? No? Bay kinakailangan, ito ang tandaan natin, the minister is more important than the ministry. Pangalawang prinsipyo yung tinuturo sa atin dito, alam nyo? Yung pagsunod. Kita mo, tinanggihan niya. Dito, pinakita ni Uriah dito parang nire-represent niya yung kanyang mga sundalo Yung yung commander-in-chief na si King David ayaw niya sundin. Mas inalala niya yung mga, parang sa aming mga preachers, mga pastors, ano po? Hindi po namin nire-represent ang mga members sa congregation kay pastor. Nire-represent namin si pastor sa mga members. Ganon din dito yun Mas gusto pa ni Uriah na i-represent yung mga kasama niya Ayun, namatay. Di ba? Namatay. Kung titignan mo yun that's a sin of rebellion. Nilabag mo yung hari. Sinuway mo yung utos ng hari. Di ba? Kaya nga doon, intentionally, pinapatay ni King David si Uriah. Inutusan niya si General Joab. Dalhin mo sa pinamabigat na laban, hindi iwanan nyo hanggang sa mamatay. Pero alam nyo, in spite of that, nakikita nyo, lumampas ba yon sa harapan ng Diyos na hindi niya natanggap yung palo? Sinastais ng Panginoon si King David. Ngayon, tanong natin, sino ba tayo sa harapan ni King David? Kung si King David, a man after God's own heart, pinalo ng Diyos, sinaisi ng Panginoon, tayo ba? Kaya mga kapatid, mag-isip tayo ng 2 beses, ng 3 beses, 4 na beses, bago natin gawin ang isang bagay na mali. Mag-isip tayo. Wag yung parang dalian lamang yan na pleasure yan After that, titignan mo yung consequences niyan. Kita niyo mga naging consequences ni David? Namatay yung anak niya, unang anak niya kay Bathsheba. Di ba? Ni-rape nung anak niya. Yung anak niya babae si Tamar. Sino nag-rape? Anak din ni David, si Amnon. Then after that, kapatid ni Tamar si Absalom. Nagalit si Absalom. Pinatay niya si Amnon. Kapatid niya yan Kita mo yung nangyari sa pamilya ni David? And then, butik gano'n na lang Ang nangyari pa, si Absalom, inagaw ang trono kay David. Inagaw ang trono. Nag-rebel si Absalom. Kita niyo yung mga consequences na yan na nangyari sa buhay ni David. Kahit na siya ay talagang isang dakilang hari, hindi siya lumampas sa chastisement ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano po? So which is which, if you are serving the Lord faithfully, then you are going through the training of faith, which is an orderly succession of occurrence leading you to some godly fruits. Amen? However, if you are backslidden by heart and kept on nourishing sins in your life, you are right now reaping the consequences of your wrongdoings. Whether we like it or not, may consequences po yan. At ayaw nating maranasan yung ganyang mga klaseng consequences ng buhay, ano po. Akala niyo ba, pinahihirapan lamang natin ang sarili natin noon, hindi ang Panginoon. Tayo. No? Kaya nga dito mga kapatid, if you are a child of God, trials in life will draw you closer to His heart. Out of your prayers come out a grateful heart of praises and joy to His glory and honor. If you're not His child, however, pain and difficulty make you a bitter person
engulfed in hopelessness and isolation. There is only one right choice. Commit every problem and trial you are facing right now to the Lord God who is almighty and eternal and holy. He will surely strengthen your faith, sustain your hope, and make you love Him more sincerely as He carries you through the most trying situation of your life. He will never leave you nor forsake you. That's His promise. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na inyo pong ipinagkatiwala sa akin. Dalangin ko po, Panginoon, na tunay, Panginoon, na sa bawat isa sa aming lahat ay magkaroon po ng kaganapan ng mga bagay na ito. Hiling at dalangin ko po, Panginoon, sa aming mga buhay, wala pong maitaas, mabigyan ng papuri at kalwalatian, kundi ang inyong banal na pangalan. Patuloy po, O Diyos, alam namin habang kami naririto pa sa lupa, O Diyos, patuloy po na dadaan pa kami sa mga fiery trials na yan, O Diyos. Wala kaming nais, Panginoon, kundi ang inyo pong masaganang biyaya ay patuloy na dumaloy po sa buhay ng bawat sa aming lahat. Kaya, Panginoon, ngayon pong gabing ito, inihiling ko po sa inyong harapan. Patuloy po kayong mangusap sa aming lahat. Sa aming puso't isipan, ay itanim po namin ang inyong mga salita na naipahayag po ngayong araw na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kahit po sa aming mga panauhin ngayon, na wala pang tunay na personal na pagkakakilala po sa inyo, Panginoon. Wala pong relasyon sa inyo. Kayo po ang siyang mangusap upang sila ay nais din namin na magkaroon ng tunay na pagkakakilala sa inyo bilang kanilang personal na tagapagligtas at Panginoon po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ibinibigay ko po sa inyo lahat ng papuri. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Robert, for that message. At sa ating pong mga tagapakinig, sa ating pong mga bisita, napakalinaw po ang mensahe na ang ating Panginoon ang siyang nag-aalaga. Ang ating Panginoon ang siyang nagko-correct sa kanyang mga anak. At napakaganda at napakatamis na isipin na ang Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang Ama at ang ating magulang na kung saan nagko-correct po sa atin. Subalit sa ating po mga kaibigan, sa ating po mga tagapanood ngayon sa aming panauhin, nais po nating ibahagi po sa inyo na ang ating Panginoon ay patuloy pa rin na tumatawag. Bukas ang kanyang palad upang tanggapin ang mga tao na siyang gustong magkaroon ng tunay na kaligtasan at relasyon sa kanyang tunay na Panginoon at walang iba kung hindi si Jesucristo. At sa oras na ito, sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23 na tayo po, lahat po ng tao ay nagkasala, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi po doon na lahat po ay makasalanan. At ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, that God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. You know, sa ating po mga panauhin, minahal po tayo ng ating Panginoon. In spite na tayo po ay makasalanan, in spite na tayo po ay paparusahan ng ating Panginoon, tayo po ay Kanyang minahal at Kanyang ipinakita ang Kanyang pagmamahal sa atin. Na kahit tayo po ay makasalanan, ibinuhos niya ang Kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. At ang Kanyang hinihiling at ang Kanyang sinasabi po sa atin ay walang iba kung hindi lumapit po sa Kanya. Ang sabi niya po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ating mga panauhin,
Ang ating pong Panginoon bukas ang kanyang palad upang tanggapin ang mga sinuman na gustong magkumpisal ng kanilang mga kasalanan, umamin ng kanilang mga kasalanan at tanggapin si Kristo sa kanilang puso bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. At sa oras na ito, kung nais mong tanggapin si Kristo, nais po namin na kayo po ay manalangin. Ito po ay panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagpapakumbaba. At kung gusto mong tanggapin si Kristo, sumunod ka sa panalangin na ito. Habang ang ating pong mga members online or dito po sa sanctuary ay nanalangin, nais ko pong ilid na sa panalangin ng ating pong mga panauhin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa salita na aming napakinggan. Nais ko pong tanggapin si Kristo sa aking puso at ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan na nagawa po sa inyo, Panginoon. Aking tinatanggap si Kristo bilang aking tagapagligtas at Panginoon sa oras na ito. Baguhin niyo po ang aking puso, baguhin niyo po ang aking buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal at sa kaligtasan na inyo pong ibinigay sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan lamang ni Jesucristo na aking tagapagligtas. Amen. Kaibigan, kung yung panalangin na yan ay inyong pinalangin, ang sabi po sa John chapter 1 verse 12, "But as many as received Him, to them gave Him the power to become the sons of God." Ikaw ay anak na ng Diyos. Amen?